natin na makapanayam ang isang taong maituturing na institusyon at sandigan ng mga riders. Pinakikilala ko sa inyo ang kinikilalang legal counsel, Attorney Denden Calderon. Bro. Magandang hapon, Rod. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. So, sir, matanong ko lang, meron ka bang pinaguhugutan o isang inspirasyon para ang isang attorney na dapat ay nasa korte lang ay magmumotor at ipagtatanggol ang ating mga kapatid? Actually, yun nga ang gusto kong i-contribute sa riding community dahil unang-una, wala kasi talagang isang abogado na nagtatanggol, na nagbibigay ng legal na serbisyo, na libre. Okay? So, siyempre, yung mga unang mga nakapagtanggol sa mga riders naman may mabayad. Kaya nung last year, nung ang ating kasamang si Martin nanghingi ng kung sino man yung abogado na rider din, doon ako nagbigay ng voluntaryo service. And regarding dun sa mga legal counseling na yan, isa sa nagiging problema natin mga nagmumotor ngayon, yung tinatawag nating loud pipe or sabihin na nating open pipe. Siguro, sir, hihingan namin kayo ng konting input. Ano ba ang pinagkaiba ng loud pipe at saka ng open pipe? Actually, ang sa akin, although hindi naman ako eksperto sa pagmumotor, pero base lang sa aking nababasa o aking napag-aralan, lahat naman kasi ang mga muffler or mga tambucho, lahat naman yan talaga open pipe. Yung nga lang, merong mga iba-ibang klase ng pipe na ginagamit o kinakabit sa motor, which is our aftermarket pipe, o yung iba naman performance pipe. So, yun yung pagkakaiba ng mga pipe. Pero siguro, i-correct na lang natin na lahat ng mga sinasabi ngayon, actually, yung iba naman loud pipe yan. Or modified or aftermarket pipe. Doon nagkakaroon ng sinasabi nating, okay, we go to Republic Act, we go to yung law, tapos lagay naman natin kung ano yung nakasaad sa LTO. Can I have your legal opinion on this? Ang sinasabi natin, nakalagay naman sa LTO na 115 decibels. Tama. Nagkaroon ng conflict doon sa Clean Air Act na wala namang specify on decibel meter. Tapos pumasok naman yung local government code na yung it is the right for the councilors yung gumawa ng mga batasing ordinansa na naglalagay sila ng specific dahil because within that area. Ang mga batas kasi natin ngayon, ang nagiging problema ng riding community, paiba-iba. Ang Clean Air Act, basically, ang purpose niyan is para may malinis tayong hangin. Yung nga lang, sa batas na yon, nilagay din yung pagkakaroon ng pollution sa noise. Pumasok pa yung PD 96. Pero, sa regulasyon naman, sa batas natin sa pagbumotor, ang talagang pinaka-panghuhugutan natin ay ang Republic Act 4136. Yun yung national law. Yun yung national law. At bukod doon, mayroong mga policy na ini-issue ang LTO. Like for example, noong 2008, na kung saan nilimit niya na ang lahat ng mga allowed na ingay ng ating mga tambucho 115. So, nagkakaroon ngayon ng conflict dahil ang mga municipality or city nagkakaroon ng idea or base na lang siguro sa mga complaint ng mga residente na kung saan sila mismo nagpapataw ng batas na kung saan hindi nila naiisip na meron silang pinaapakan na national law. Meron dito, kailangan 90 decibel lang. Actually, sa Bacoor, 65 decibels. Wow! 65 decibel. How come? Paano yung standard? Ang una ko talagang serbisyo sa riding community ay yung sa Bacoor. Dahil tinulungan ko na mag-file tayo ng TRO sa Bacoor na kung saan kanilang nililimitahan ang decibel ng mga motor at actually lahat dapat ng sasakyan sa 65. Napakababa sa international standard dahil unang-una, merong mga motor na stock pa lang, maingay na. Meron namang mga motor na talagang tahimik lang. Kumbaga yung stock na yun hindi na kagad papasa, stock na pipe yun, di ba? Tama yun, tama yun. In fact, etong pag-uusap natin, kung i-measure mo, Yes. malamang bawal na tayo sa Bacoor. Meron na yan, 65 decibels na to. So, yun ang nagiging problema dahil nga may pamantayan sila, yung nga lang yung proseso ng pag-iimplementa ng mga enforcers, walang training. So, paano pumapasok yung tinatawag nating classroom? Actually, ang class suit naman ay isang pagpapile ng kaso ng mga
community or grupo ng tao na naapektuhan sa isang batas. Alam naman natin kapag gumawa ng isang ordinansa o batas sa isang lugar o sa isang syudad, kailangan ng public consultation. Ang isang attorney din po ba ay madalas o malimit na maimbitahan sa public consultation? Lately, nagkakaroon ng mga invitation. Pero actually, ang sa tingin ko naman is hindi naman na kailangan ng isang abogado. Ngunit talagang partisipasyon ng mga rider na kung saan alam naman nila ang karapatan nila na makiisa at makisama doon sa mga usapin na yun. Speaking of ordinance, sir, kapag may nabuo na isang ordinance sa isang lugar, magkaroon man ng participation ng mga riders or walang participation ng mga riders, minsan nagkakaroon ng apprehension na hindi po minsan batay dun sa mismong ordinance. For example, inuhuli nila yung mga loud pipe. Minsan, inuhuli nila kahit yung mga may pasak na ng rubber or yung minsan may silencer na mismo, yung mga pipe. So ano ba pwede natin gawin, sir? Anong pwedeng gawin ng isang ordinaryong rider para maipaglaban niya yung kanyang yung karapatan niya dahil nahuli siya ng gano'n na nasa lugar naman siya? Ang palagi natin sinasuggest sa mga rider is kung sakaling meron ka reklamo or sa tingin mo na hindi magandang pamamalakad sa paghuli, palagi mong pipirmahan ang citation ticket ng under protest or protest, pero pipirmahan mo siya. Or for contest, Or sir? for contest siya. Na kung saan, after doon, dadalhin yon sa adjudication board ng bawat munisipyo or ng mga traffic regulatory ng mga cities. People's initiative or sinasabi natin, signature campaign, is the best tool, lalo na pagkapaglalaban sa mga maling ordinansa. Actually, isa yon sa mga sinasuggest ko, lalong-lalo na doon sa mga nakikinig ang mga politiko doon sa mga botante. Isang magandang paraan na ang mga grupo ng riding community pumirma na kung saan itong mga grupo na to na marami magbigay ng hinaing at ipakita na kung gaano sila karami. Yung nga lang, merong mga talagang politiko na Nagmamatigas. nagmamatigas at hindi nakikinig. Okay, so any final words or may gusto kayong sabihin o advice sa ating mga kasangbahay? Personally, against ako sa loud pipe. Yung nga lang, gusto ko sanang ipahirating na pinagtatanggol ko ang karapatan ng riding community. Hindi dahil sa maling batas, kundi sa batas na naipasa na, pero mali ang proseso ng pagpapatupad. Okay. So maraming salamat po, Sir Denden. Sana sa muli at tayo magkapanayaman at maimbitahan ka namin sa susunod pang Palagi ko mga magkakaroon pa to ng part 2 and part 3. part 2 at part 3. Sabi nga, yan ang words niya, Roadmaster. Maraming salamat po, Sir. Thank you. Maraming salamat, sir. Thank you. Magbabalik po ang arangkada na.